Nakakadiri. Sobrang sinungaling tapos siya yung meta, no? Okay, ito. Ito yung sinasabi ko na problema ko, mga kabats natin, no? Ang nangyayari kasi dito sa Pilipinas, instead of us fighting corruption, ang kinakalaban natin, okay, ang kinakalaban natin ay yung isa't isa. Okay? Itong San Antonio de Llanes, kasama yung kanyang mga pinklawan, ang ginagawa lang naman ng mga ito, akala mo umaatake sa korupsyon. Hindi, umaatake lang sa kalaban nila, especially kay Duterte. O nakita nyo ito mga kabats natin sa News 5, sabi dito, Antonio Trillanes, nakakadiri. Sobrang sinungaling tapos siya yung meta, no? Naman na. Okay, ito yung sinabi niya. Okay, although siguro may mga mamimiss akong ibang words, pero ito yung sinabi niya. Sinabi ni Antonio Trillanes noong December 21, 2025. Okay? Tapos ito ay tungkol sa pagkakakulong at pagkakaaresto ni Sara Diskaya. Sinabi niya na ang tanging paraan daw para makalaya itong si Sara Diskaya doon sa kanyang pagkakakulong ay kung ibubulgar niya o sasabihin niya kung sino yung backer niya nung Duterte administration. Kaya siya nakakuha ng 200 billion worth na projects. Okay? Ngayon mga kabats natin, tulad ng sinabi ko kanina, that's very disturbing. Okay? Unang-una, mga kabats natin, itong si Antonio Trillanes, hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya. At ang ginagawa lang ng mga ito, actually, ay umaatake lang dun sa mga kalaban nila at hindi actually tumutulong sa atin sa ating paglaban-laban sa korupsyon. Nakita nyo rin itong si Jesus Falsis, mga kabatas natin, ang kailangan niyang gawin para masiraan lang ako ay i-brand ako bilang isang DDS. At oo mga kabatas natin, matutuloy yung aming debate. Dapat matuloy yun. Okay? Ngayon mga kabatas natin, sabi ni Kev dyan, bakit Duterte admin lang di pwedeng lahat? Well, bukod dyan, ang malaking problema pa dyan, hindi naman siya makakalaya kung ibubulgar niya yung backer niya. Okay? Nagkakaroon na naman dito ng malaking misconception, kalituhan, at syempre, yung mga tao nagiging sobrang ignorante na nga, ginagawa pang lalong ignorante nitong Trillanes na ito. Itong si Trillanes, mga kabats natin, wala nang sinabing maayos yan eh. Puro kasinungalingan lang. Tandaan nyo, kahit sino, mga kabats natin, dito sa Pilipinas, okay? Kapag ikaw ay nakasuhan, napunta sa korte yung iyong kaso, hindi ho niluluto yan sa pamamagitan ng ganyan. Na parang sasabihin mo kung sino yung backer mo, tapos maabsuelto ka na o kaya makakalaya ka. Tandaan natin, ang isang kriminal na pagkakasala ay laban sa Estado. Okay? Laban sa Estado. Ngayon, yung people of the Philippines, mga kabatas natin, mariresolve lang yan kapag dumaan sa due process. Hindi katulad ng sinasabi ng Trillanes na sinungaling na yan na masosolve lang daw yan kapag sinabi niya kung sino o makakalaya lang siya o matatapos lang yung kaso niya kapag sinabi niya kung sino ang backer niya doon sa Duterte administration kung bakit siya nagkaroon ng 200 billion worth of projects. My goodness. O sabi ni No Nonsense, people of the Philippines na kalaban mo, witness na lang yung person. Si Trillanes, sabi ni Connie, ang pinakasinungaling sa lahat ng mga Obviously. Kaya nga love na love ito ni Attorney Claire Castro at ni Jesus Falsis eh. Yung mga pinklawan, love na love nila itong si Trillanes kasi ito yung pinakasinungaling sa lahat ng sinungaling. Although marami naman sa kanilang sinungaling, ito talaga yung extremes. Isipin mo ganyan pa rin yung sasabihin mo. Alam mo naman yung proseso. Itong si Trillanes, mga kabatas natin, nakulong din yan dun sa Oakwood Mutiny. So alam niya rin kung ano ang nangyayaring proseso kapag nasa korte na yung kaso. Hindi ho yan pinag-uusapan na katulad ng ganyan lang. Nasabihin mo kung sino, makakalaya ka. Hindi po ganun. Okay?
Oh, sabi ni Al Martin Lingas, attorney, bakit binibigyan ng oras sa mainstream media si Trillanes? Can you please enlighten us? Hindi ko alam, at alam din ng mainstream media na hindi tama o hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes, pero binibigyan pa rin nila ng exposure. Doon mo makikita kung gaano kadiri ang mainstream media. 'Di ba? Ganyan sila kadiri. My goodness. Pag makikita nyo kasi ngayon, ang minimeta, mga kabats natin ng mainstream media ay puro pink. Especially ang si Trillanes na yan. Di ba? Especially ang si Trillanes na yan. Kahit nga, yung sinabi niya na yun, it doesn't work like that. Tapos hindi pa abogado itong si Trillanes ha, pero siya yung kino-quote ng mainstream media. Sobrang kadiri. Siyempre mga kabatas natin, yung mga tao, mga walang alam, walang pinag-aralan na Pilipino, pag makikita nila yung sinabi ni Trillanes nasa mainstream media, they will think that that's how it really works. Na kapag ikaw ay nakulong, sabihin mo kung sino yung backer mo, makakalaya ka. My goodness. Sobrang kalokohan. Pero pag titignan nyo mga kabatas natin, no? Pag titignan nyo, itong sina Trillanes ngayon, yan sina Falsis, sila yung flavor ng mainstream media ngayon. Kahit mali-mali yung sinasabi nila, kahit hindi totoo, kahit puro Tweety Bird yung sinasabi nila, doon pa rin sila pumupunta at nagko-quote ng kung ano-anong kasinungalingan at kalokohan. Di ba? Sabi ni Kaleidoscope World. Sino ba naman shareholders sa media at least, hindi ba si Romualdez, the fourth state has failed us? Okay, yun mga kabatas natin. Gusto ko lang i-address yun kasi nakita ko sobrang apaling. Okay. Maraming salamat mga kabatas natin. At syempre, tuloy laging sinasabi, matulog po tayo ng mahimbing dahil alam natin na natutulog ng mahimbing, siya laging panalo. Salamat po at pop up lang po yung aking live stream. Very erratic. Thank you very much. Paalam po pansamantala.